Na hapon, Bicolandia, maray na hapon, Facebook World. Ito po ang inyong lingkod na si SJO1, Ruth M. Castor, para sa edisyon ngayon ng Jail Matters and the Community. Dito lamang po yan sa 92.3 DWIZ News FM, South Luzon. Ayan. So, syempre, bati muna tayo sa ating mga viewers at listeners ngayon sa Jail Matters and the Community. And syempre, sa Regional Director of the Jail Bureau na si Jail Chief Superintendent Olena B. Rocamora, our ARD for Administration, Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, the ARD for Operations, Jail Senior Superintendent Pio C. Rosero, Regional Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Ramel L. Bondavente, lahat ng Division Chiefs, Section Heads, at mga kasamahan ko sa Regional Office 5, lalong-lalo na po sa Chief ng Community Relations Service na si Jail Chief Inspector Kenneth Gale D. Florese. Lahat ng Jail Provincial Administrators at Wardens ng 6 na probinsya ng Bicol Region. Marhay na hapon sa Indo, Gabos. Ayan. Today is really a very, very exciting day for me because as we aim to bridge the uniform services with the community, we decided na i-guest po namin ang mga kapatid namin from the Philippine Coast Guard. So sila po ngayon ang kasama namin dito ngayon sa studio. Alright, so but before that, syempre mag-update muna po kami, ongoing po ngayon yung ating ISO awareness na nangyayari po sa regional office ngayon, headed of course by the Regional Chief of Directorial Staff and Head Committee of the Quality Management System na si Jail Superintendent Ramel L. Bonavente, facilitated by the Program Development Division, Jail Chief Inspector Joy F. Millionar. Alright, and we also wanna highlight, of course, yung ating mga produkto sa mga iba't ibang jail facilities, kasi dala ko actually ngayon yung masasarap na chocolate crinkles na galing sa Legazpi City Jail, which we'll be giving later on sa ating mga guests dito ngayon sa studio. And syempre, pinapa-announce din po na malapit na rin po ang panel interview ng ating mga nag-a-apply individuals who are actually aspiring to be a member of the Pinology workforce. So, abang-abang lamang po kayo ng mga announcement sa aming official recruitment page na BJMPR5 recruitment para po sa inyong mga updates. Okay, time check is 2:52 in the afternoon. Talagang nagsimula kami ng maaga ngayon kasi nga we have our amazing guests here sa studio. Kaya, ayan, para sa mga tagapakinig namin sa buong South Luzon, special to kasi madalas nating naririnig yung interagency collaboration. So, which is exactly why our friends from the Philippine Coast Guard are here. So, di ko na po patatagalin pa. Pakilala ko na po sila. Alright, so we have here the Deputy Commander of the Marine Environmental Protection. We have Lieutenant Junior Grade Anton H. Abrina. Ayan. Hello, good afternoon, sir. Pwede mo batiin yung mga fans mo? So, thank you, sir. We also have here with us the Commander of the Maritime Safety Services Unit, Bicol. We have Lieutenant Junior Grade Charles Dominic H. Malolot. Sir, bati ka mo po na, sir.
All right. Okay, thank you, sir. And also, we have with us, last but not the least, ang pangatlo po namin kasamahan dito ay ang officer in charge ng Real Estate Management Office. We have Lieutenant Junior Grade Stevenson S. Saison. Sir? Yes ma'am, magandang hapon po sa lahat and magandang hapon din sa lahat ng mga personnel. So i-take ko na din itong opportunity na to para pati yung mga taga-pakinig, mga viewers natin dito sa Bicolania. And sa aming District Commander na si Commodore Ivan Tigwandan, sir, magandang hapon po. Sa aming Deputy Commander, Captain Narika, sir, magandang hapon. And sa aming Chief of Staff, magandang hapon rin. And sa lahat ng personnel ng Remso Bicol, magandang hapon po sa inyo. Alright. Okay, so again, sa inyo pong tatlo, mga sir, Sir Dom, is that okay if I call you Dom? Sir Dom, alright, and Sir Anton, and Sir Stevenson. Ayan. So, una sa lahat, maraming salamat no sa accept ng invitation namin na samahan ako dito sa studio. Maganda talaga itong usapan na to kasi mas may papaabot natin sa community what the Philippine Coast Guard is actually all about. Okay, so if ilalarawan natin yung primary mission ng Philippine Coast Guard into three words, ano po yun? Ano po itong tatlong salita? Seguridad at makakalikasan. Okay. Ninervous ako ng konti. Hindi pala function, no? Mission. Okay. Ayan. So, but aside from this primary mission nyo, I understand that the Philippine Coast Guard has 5 main functions. Who can tell me what those 5 main functions are? And then perhaps we can discuss briefly what they are. Sino po? Okay. So we have Sir Dom to answer that. Yes, so for the 5 functions of the Philippine Coast Guard po ma'am. So in simple term, first we have the MARSAF or the Maritime Safety. Second is the MARSAR or the Maritime Search and Rescue. Third is the MARSEC or the Maritime Security. Fourth is the MEP, Maritime Environmental Protection. And lastly is the MARLIN or the Maritime Environmental Law Enforcement. And to give a brief na example po dun ma'am para mas maintindihan ng lahat. MARSAF po ma'am, ito po yung nagpa-facilitate or nag-i-enforce ng mga safety for the vessels, lalo-lalo na sa mga lumalayag araw-araw, and also and on the coastal side sa beach resorts, and then sa mga ruta ng barko po ma'am. So part po din yung ini-enforce ng maritime safety functions. Okay. Next po ma'am for the maritime search and rescue, yun po ma'am, kung may reported po na for example drowning, so andun po palagi naka-standby yung personnel natin ng Coast Guard na to rescue po ma'am. So yun po ma'am. And then for the maritime security po ma'am, ito po yung other function ng Coast Guard na nagpapatrol palagi within our AOR to deter or to apprehend yung mga illegal activities ma'am. Okay. And then next is the MEP, of course yung sa environmental protection ma'am. So we have a lot of activities po dito ma'am to improve or to mitigate yung mga pollution, mga information drive, and also yung sa mitigate din yung mga oil spill from the maritime incidents. And also last is the maritime law enforcement. Ito po yung functions ng Coast Guard na always nag-maintain na nag-improve ng existing na mga laws ni Coast Guard. Okay. Yun po ma'am.
Ayan. Thank you, Sir Dom, for answering that. Well, nabanggit ni Sir Dom kanina yung about the environmental protection. And then I also mentioned a while ago na kasama natin yung Deputy Commander ng Marine Environmental Protection. Can we dwell a little bit on that perspective? Kasi isa ito sa inyong main functions, di ba? Tell us more about your function as the environmental protectors. Yes, ma'am. Bale, for the Marine Environmental Protection po, ito po ang function ng Philippine Coast Guard na sinasaklaw po ang ating prevention or pagpapatigil or pagbawas ng mga marine pollution na pwede nating accumulate sa ating mga barko, pati sa mga land-based facilities po natin na malapit po sa ating karagatan. So, hindi lang po mainly po oil, pero saklaw rin po namin ang garbage, pati sewage, pati mga iba pa pong mga possible na maging marine pollution na pwedeng mapunta sa ating karagatan. And hindi lang po yun, ma'am. Bale, meron rin po kami, nagkakandak rin po kami ng initiatives, mga activities tulad ng coastal cleanups, mangrove plantings, and mga underwater cleanups po, ma'am. Para po makatulong sa pag-maintain ng ating mga marine ecosystems po, ma'am. Yan po. Thank you, ma'am. Okay, so balikan ko lang ng konti yung sinabi mo kanina, no? Pinapaigting nyo yung natin sa the marine laws and yung to ensure na malinis yung ating karagatan. What if may makita tayo na individual na nagtatapon ng basura? Kayo mismo, I mean, like you guys are also law enforcers by virtue, no? So, have you done that already? Nasita mo ba or kinasuhan ba na Yes po, ma'am. Bale, ang ating mga kasamahan po na Coast Guard dyan sa Coast Guard Station and Coast Guard Substations po, ma'am, ay regularly na nagkakandak ng seaborne patrol po, ma'am. Na yan po ang kanilang minomonitor and dine-enforce po na makita po natin ang mga nag-illegal fishing. And if may makita man po tayo, ma'am, pwede po natin silang kasuhan, ma'am, ng administrative cases. Or if pwede rin po nating idulog sa ating mga LGUs para mag-coordinate po and sama-sama po na magbigay ng ideas para makasuhan po natin ang ating mga violators po, ma'am. Okay. Ayan. So, okay, thank you for answering that question, Sir Anton. Ayan. So, marami pa akong gustong tanungin doon. Pero, pag may oras pa, babalikan natin po yan. Okay. So, this next question actually comes close to my close to home turf, to BJMP, kasi we are basically asked the same question over and over again. Tinatanong kami, what exactly is the difference between the Bureau of Jail Management and Penology and the Bureau of Corrections? So, I don't know, kayo din ba? Natatanong din ba kayo? Because I seem to be really asking this question today. Tell me exactly the difference ng Philippine Coast Guard and the Philippine Navy. Yun. So, who's gonna answer that? Okay. Sir Stevenson is going to answer the question. Okay, sir. Pwede Yes, bang ma'am. masagot natin yun, sir? Yes, ma'am. Opo. So, para din sa ikakaliwanag ng mga kaisipan ng mga kababayan natin sa Bicol, no? Dahil marami nga rin talaga, kahit ako personally, sa mga kaibigan ko na nakilala ko, ano nga ba daw talaga yung pinagkaiba ng PCG and Philippine Navy? Kahit alam naman natin na parehas kaming naka-uniforme, tas parehas kaming nasa dagat, ano daw yung pagkakaiba namin or yung distinction? So mahalaga nga na malinaw yung distinction ng authority ng Philippine Coast Guard, ma'am, at Philippine Navy. Dahil magkakaiba kasi kami ng uri ng mandato pagdating sa legal basis at paraan ng operasyon, kahit na parehas kami nasa maritime operations and maritime domain, no? Sa uri kasi ng mandato na meron kami, ma'am, pagdating sa PCG, law enforcement versus national defense. So pagdating doon, ma'am, ang PCG na under ng DOTR or Department of Transportation, ma'am, at sa mga tagapakinig, we are enforcing the 5 main core functions. So sa oras ng kapayapaan na meron tayo dito sa Pilipinas, nandito kami ang frontline or mas tinatawag na shield.
ng under the peaceful time ng Pilipinas. So pagdating naman sa Navy, meron tayong tinatawag dyan na external defense at saka naval warfare at deterrence pagdating sa Navy, no? Pagdating naman sa operasyon, parehas naman kaming magkasama kapag may mga disaster response. Pagdating lalo na kapag kailangan namin ng tulong nila na may mga mabibigat na mga heavy capability na by that time na kailangan namin ng kasangga at yung nagiging coordination namin between the PCG and Navy at sa mga ibang agencies like PDRMO, pati NDRRMC, lalo na sa mga LGUs, diyan na nagko-compromise lahat ng mga ating kasamahan para mapagtagumpayan yung operations, lalo na sa mga sa mga araw at saka buwan or taon na binabagyo yung Bicol. So pagdating naman kasi doon, ma'am, kung bakit sa distinction sa pagdating sa PCG at Navy, maraming bagay din na nakakalimutan din ng mga ibang kababayan natin na bakit palagi lang naman nasa dagat sila or yes, opo. Pero meron tayong tinatawag kasi sa pagdating sa PCG na mga territorial sea and continental shelf, mga ganon pagdating. So may mga bases na nandyan ng mga tropa nating Navy at ang mga tropang PCG na parehas naman kami nagkakandak regularly ng mga maritime patrols. So ayun, maraming salamat po. Okay, so Sir Stevenson, if we're going to wrap up what you said in just a few points, pwede nating sabihin na the difference in the authorities because yung isa is under the Department of National Defense at National Defense sa Navy. Kayo naman po ay sa Department of Transportation. Okay, and then correct me if I'm wrong, the Philippine Navy naman is more on the sa external forces. Yes. Am I right? Tapos yung sa Philippine Coast Guard naman po ay yung immediate na ano dito sa ating loob ng bansa. Tama? Yes, ma'am. Okay, but parehas din naman during times of disaster, Yes, ma'am. lahat naman natin sila nakikita Opo. na kasama natin sa pagtulong sa community. Yes, ma'am. Okay. So we're just trying to differentiate, no, para makita natin yung distinction nga ng dalawang agencies. Okay, but just the same, parehas po sila nag-uphold ng public safety and peace and order sa ating community. Okay, so next question. So fair po ba na sabihin na yung Coast Guard, sila po yung sinasabi nating sea police or yung parang, yun nga, yung parang natin, mga pulis sa karagatan. Habang ang Navy naman, ang sinasabi natin, mga nasa national defense, military in nature, is that, pwede ba yung sabihin? Parang ganon. Ako na lang. Sige po. Yes po. So, in a layman's term, pagdating kasi sa men in uniform, alam naman din lahat ng mga kababayan natin, lalo na dito, yung nagiging engagement ng Navy at ng PCG dito sa Bicol, sa Region 5. Pagka tinawag kasing sea police, maaaring may kabalikat na mga pagkakataon na yes, oo, kami yung dependents sa first phase and then sa second phase hanggang sa mapanitili yung peaceful time. So ang bottom line kasi niya ng PCG ay para sa kapayapaan, kaayusan, pati sa pagpapatupad ng batas sa dagat sa panahon ng kapayapaan. Habang ang Navy naman ay para sa depensa at seguridad laban sa external threats. So ayun ang nagiging confusions ng karamihan, pero to make the word simpler, so ayun ang nagiging functions. So parehas naman yan, at the end of the day, parehas pa rin naman na kami ay nasa maritime domain dalawa. Okay, and that's one thing that we should never forget, no? Parehas sila nasa maritime domain and they're basically both in the protection and in upholding Yes. public safety. Yes. Ayun. Okay, so let's go to the next question. So pagdating naman po sa territorial aspect, kailan po tayo nagtutulungan ng Navy? At sa anong point na kailangan natin iabot or i-turn over yung ating sitwasyon sa kanila? Who's gonna answer that question? So, who wants to answer that? Okay, Sir Stevenson will answer that question. Okay.
ang nangyayari kasing ugnayan, ma'am, pagdating kasi sa pagka sinabi kasi na territorial aspect, no? So, kailan kami nagtutulungan ng Navy at sa anong point namin ipinapaabot o tiniturn over ang isang sitwasyon sa kanila. So, let me give an example na lang. Ang nagiging ugnayan kasi ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay nakabase kasi sa konsepto ng National Marine Policy, ma'am. So when it comes to aspect, ma'am, na pagme-maintain ng peaceful times at may mga national defense or deterrence na nangyayari. So diyan papasok, ma'am, yung isa sa mga highlights ng PCG na nagme-maintain ng kapayapaan sa panahon ng kapayapaan na kami yung nasa first phase or outline pagdating sa ganyang bagay. Sustaining peace in times of Yes, peace, ma'am. okay. So bali, ma'am, for example, ma'am, sa konsepto ng National Marine Policy, ma'am, meron kaming tinatawag sa karagatan namin hanggang sa exclusive economic zone na meron kaming sovereign rights sa 200 nautical miles, ma'am. Ang ginagamit namin dyan, simpler terms, ma'am, is yung white hull. Yung white hull, ma'am, yan yung mga barko namin na puti na mas naiisip sa maritime awareness ng for example, ma'am, sa West Philippine Sea, ang mga nagpapatrolya doon ng mga barko namin is yung mga puting barko. Okay. So white hull ang tawag doon to maintain peace para hindi magkaroon ng trigger na magkaroon ng warfare pagdating sa usapang West Philippine Sea, no? So yun, ma'am, sa Philippine Navy naman iba naman din yung approach pagdating sa kanila. Yun nga, yung sa national defense ang meron sila sa external threats pati sa territorial integrity. So ayun, ma'am. You know what, Sir Stevenson, I have this really great feeling na kukulangin ng isang oras para pag-usapan talaga natin kung paano rin i-differentiate talaga yung ating mga tasking. Well, anyways, this is all about for the purpose that the community actually has a perspective, no, kung ano talaga yung dalawang agencies. Ayan, okay. Now, let's talk about search and rescue. Ayan, sa Bicol. Dito sa Bicol, di ba madalas tayo tamaan ng bagyo? Like, oh my God, we are actually the basin of typhoons. Di ba? Parang tayo yung talagang nangangawat ang Bicol. Alright, so ano po ba ang process sa Philippine Coast Guard kapag nakatanggap kayo ng distress call mula sa isang mangingisda or passenger vessel sa gitna ng masamang panahon? Nako, parang may isi-share ako nito, pero mamaya, sige, Sir Dom. You're gonna answer that, Sir Dom. Okay, sir. Yes, ma'am. During po pag may distress call or distress signal, the Coast Guard, lalong-lalo na si Coast Guard substations, kasi sila talaga yung frontliners namin pagdating sa area. Always sila alert. Kahit pa man, ma'am, wala pa yung bagyo, wala pang nangyayari na distress or may incident dyan nangyari. Pero once na on our monitoring, on our forecasting is meron pa parating na bagyo, is si Coast Guard always ready na po, ma'am. Where in fact, every district, nag-prepare po kami ng mga deployable na response groups. So, composite po siya ng different units ng Coast Guard kasi yun na talaga ng functions namin. And andun po rin yung namin, special operations groups. Bali, pagdating sa mga rescue operations or other na operations is sila talaga yung nag-lead, lalong-lalo na pagdating sa mga distress calls. And then, pagdating po, ma'am, kung if ever may mangyari na mga sakuna or may kailangan sagipin, so, hindi lang po si Coast Guard ang andun palagi para mag-rescue or mag-conduct ng search and rescue operations, or the worst is yung retrieval. We have the other coordinations with the other maritime stakeholders, and also yung mga LGU pa natin, ma'am, NRRMO, NRRMC. So we have meron pong nag-create yan ng parang command center po, ma'am. So yun po ang actions and ni Coast Guard together with the other stakeholders and concerned agencies, ma'am. Okay, Sir Dom, just a quick question. So, how fast should we, ano yung SOP, dapat ba gaano kabilis na dapat nandun tayo after nating malaman na may kailangan tayong sagipin? Yes, pagdating po dyan, ma'am, yun nga, yung nasabi ko kanina, prior or Preemptive tayo, no? Depende, for example, depende sa forecasting namin. Tapos kung, yun nga, as per forecasting is may malakas yung bagyo talaga, possible na mag-hit ng magkukos ng
grabing damage. So our DRG or the deployable response groups, na-deploy na po yan agad-agad, ma'am. So standby na po sila sa possible kung saan tatama yung mga or tatabaan na bagyo, ma'am. Para yung in case man, so makaka-response agad yung personnel namin po. Okay. Share ko lang tong kwentong to. Thank you for answering that question. Share ko lang to, no. Back in 2024, kasi nag-perform kami sa Rodeo, Masbateño in 2024. I was part of the Reformers Band. One of the vocalists, you want me to sing? Hala! Anyways, okay. Nagsimula na. Ganito yun. At that time, katapos na nung 2 days, 2 nights na performance namin doon. And then we were on our way to go home. 2024, parang alam nyo to. And then, pasakay na kami yung pangalawang ng Fastcraft. Pangalawang biyahe ng Fastcraft. Sabi sa amin, walang biyahe. Wala pa naman, clear skies naman at lahat. But when you do receive advice from your office, from the weather stations and all, na pag-asa, no? Pag sabing bawal, bimahe. Wala kami nagawa. Kinausap pa namin, sabi yung sa Coast Guard, baka po pwede kaming lumusok. Hindi pwede yun. So judging from what Sir Dom just said a while ago, no, sabi nga is preemptive. That's exactly what he's talking about. 'Di ba? Bago pa may mangyaring sakuna, nandun na kayo para pigilan yun. Tulad ng ini-insist namin. Gusto namin maraming gustong magbiyahe pabalik ng Legazpi. Kasi we were all really tired from all the beer plaza and all. Gusto nila namin magpahinga. Wala kaming magawa. So we were held up in Masbate for 3 more nights. Kasi nga, pero yung bagyo parang wala naman. Pero yun na nga, parang like you're upholding your rule na pagka walang biyaheng sinabing dapat na wala talagang biyahe. Yan, yun na. Wala, na-share ko lang. Oh, ayan. Okay, so time check is already 3:16. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating kwentuhan. Okay, gusto ko naman ulit marinig si Sir. Hindi ko alam kung sinong pwedeng sumagot ito. Let's talk about community engagement. Kasi kami bilang staff ng Community Relations Service ng Bureau of Jail Management and Penology, lagi ko nakikita yung mga kapatid natin sa iba't ibang branch ng services. Like we have the PNP, the Bureau of Fire, the Philippine Army, the Air Force, the Navy. Hala, nabanggit ko ba lahat? Okay. Ayan. So, alam ko na kailangan nating maipakita talaga natin sa community na yung government is actually katulong ng mamamayan. Yung parang ipapakita natin sa kanila na do not go against because we are actually your friend, di ba? Okay, so we are more about engaging ourselves in the community. You as the Philippine Coast Guard, as members of the sa hanay ng Philippine Coast Guard, ano po ang mga ginagawa niyong engagement, lalo po sa mga barangays? Okay, nagturan sila. So, Okay. yes, pagdating po sa community relations service po natin, ma'am, yung Coast Guard. So, tulad din po ng ibang branch of service, ma'am, we have reach out programs po. So, doon po yung papasok namin po yung mga information drive. So, doon po namin parang tinuturo or pinapaabot sa ating mga mamamayan kung ano ba talaga yung bakit nagkaroon ng ganitong batas pagdating, for example, doon sa sinabi niyo po na hindi nga pinalayag kasi kinancel yung mga biyahe. So, yes, ma'am. So, as part of the information drive, doon po namin dinidiscuss bakit ganito, ano po ba ang pinagbabasihan para po maintindihan ng mga kababayan natin and to also mapaintindi na we are not here para kumontra or magpapahirap sa buhay. Wagkos yun nga, Philippine Coast Guard is saving lives. So yun po lagi kasi ang iniisip namin, ma'am, yung kapakanan palagi ng isa't isa natin. So sana ulit iniisip yung kapakanan. Hello! Tumawa si Sir talaga. Pakaseryoso na mga kasama ko dito sa studio. Okay, Sir. Yes, so another efforts din po namin, ma'am, as
is we have other interagency Interagency. ng mga coordinations meetings, ma'am. So, ang purpose nito nito is to maintain or improve yung mga existing na mga laws natin or para ma-fill in yung kung ano ba talaga yung mga gaps sa pag-enforce ng PCG functions, and also yung other functions ng maritime stakeholders na agency is para ma-strengthen din yung para sa kanila, kasi ang enforcing yung mga maritime laws, ma'am, is hindi lang po solely kay Coast Guard. So we have other agencies, lalo sa PPA, sa marina, mga shipping companies, mga beach resorts natin, ma'am, LGUs. So hindi lang po kasi hindi naman po yun ma'am, matutupad pag si Coast Guard lang. So kailangan yung coordination ng lahat ng stakeholders, ma'am. All members of the community. Yes, ma'am. Kasi hindi naman to para sa Coast Guard lang, ma'am. Ang ginagawa namin, it is for our country, sa ating mga mamayan. So, yun po ang objective ng community relations natin. Ayan, okay. So you know what, Sir Dom, I basically say the same thing every time I go to the community to teach in barangays and schools. Like sinasabi ko sa kanila that the role of humane safekeeping and development of persons deprived of liberty is not just encapsulated inside the jail facilities. It is but dapat responsibilidad din yan ng bawat miyembro ng community. You know, I just want to share just a little bit of a perspective, no? Kasi 'di ba parang tulad sa amin, pagka yung dating nakulong, yung former PDL, bumalik sa community, tapos hindi pa rin napagbigyan, yung the second chance that we're actually talking about. Tapos pagka hindi naman siya tinanggap ng community, what's gonna happen is pabalik siya sa loob ng kulungan, do the same things that he actually did before. So parang sa inyo rin, yung function nyo, yung responsibilidad nyo, mas magiging magaan as mapapadali kung tulong-tulong yung community. Okay, so huwag kayo magtapon ng basura, ha? Sa tama ba, Sir Dom? Diba? Bawal naman kasi magtapon ng basura para hindi man mahirapan yung ating mga taga-Coast Guard. Babalik. Kaya nga, diba? Oh, ayan. Okay, time check is already 3:21 in the afternoon. Bati muna po tayo sa ating mga viewers at listeners. Okay, so batiin po natin. Birthday daw po ng kasamahan ko namin dito. Birthday daw kahapon. Okay, happy birthday po sa Deputy Commander ng Marine Environmental Protection, si Sir Anton H. Abrina. Sir, happy birthday. May paki kami mamaya. Happy birthday, sir. Ayan. Alright, so batiin muna po natin. Nanonood po mga kasamahan natin sa Tabaco City District Jail, at District Jail Annex. Our Miss BJMP 2025, Amy Dayaon, hello. J1 Mark Anthony Betchida all the way from Naga City. Stephanie Bitancourt, our friends from Catando Annex, they're also online. Cindy Valenzuela, Ari Valenzuela. Ate Tess Castillo, hello po, Ate Tess. Mag-retire na to si Ate Tess. Hello, welcome to the Millionaires Club. Madam Lily Jerush Suarez. Is this your... Ayan. Okay, and sino pa ba? Madam Faith Lalang Dinopol. I think this is your auntie. Yes. Pamangkin ko. Ayan. Okay. So, it's 3:23. Bago tayo mag-commercial break, gusto kong tanungin kayo, kaya pa ba? O mag-break na tayo? Okay. Alright, so may isa akong tanong para kay Sir Stevenson. Alright. Actually, I'm gonna ask all of you this question, by the way. Because I'm just really curious of all the government uniform agencies na meron tayo. Question is, bakit yung Philippine Coast Guard yung pinili niyong pasukin? Please answer, Sir Stevenson. You first. Napakagandang tanong, ma'am, no? Kasi... Mas maganda pa sa akin. Napakagandang tanong kasi tawag dito, bali family of military kasi kami, ma'am. Okay. So si father is Philippine Army. So si mother is from Philippine National Police. So pare sila nasa service, kahit yung mga tito ko nasa service din, naging former commanding general ng Philippine Army.
si General Alberto. Tito, kung nanonood ka, hello po. So, bakit PCG? Nung time kasi ma'am, kahit pinupuso na kasi ako talaga ng family ko na pumasok na, hindi ko pa talaga naisip kasi yung puso ko kasi is nasa medical field pa. So, I'm a registered medical technologist din, ma'am. Ang gusto ko kasi mag-serve lang sa hospital, humawak lang ng pasyente. Dumating yung point, ang naging turning point ko doon is yung lola ko, ma'am. Na pumasok na sa service na bago siya mawala, gusto daw niya ako makitang naka-uniforme, no? Oh. So, ayun, nangyari yon, wala na siya. So, yun nga, after nung unang graduate ko, siya yung una kong pinuntahan sa libingan, no, sa sementeryo. So, tumayo ako sa harap niya nung naka-uniforme. So, sumaludo din ako sa kanya. So, isa yun sa nag-force kung bakit PCG yung pinili ko, no, para maiba naman. Kasi ang mother ko, police, tas ang father ko, army, no. Nag-PCG na lang po ako, mama. Okay. You know? So that's wow, thank you for sharing. That's kind of personal, pero that's really nice sharing that, no, na at least you made your lola. Tama. Yes, ma'am. Yes, You made your lola proud by letting her see you in your uniform, your crisp and immaculate uniform. Okay, time check is over 3:25 in the afternoon. We are taking a very, very short break. Pagbalik po natin, kausapin naman natin si Sir Anton at saka si Sir Dom. See you in a bit. Os 89.5 Iloilo at sa 95.1 Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Karambola, nationwide na! DWIZ! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ.
DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, nagbabalik po ang Jail Matters and the Community. Dito lamang po yan sa 92.3 News FM South Zone. Okay, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ito po ang inyong lingkod na si SJ01, Ruth M. Castor. Okay, bati muna po tayo. Nanonood po ang CRS, ang best CRS ng BGMP R05 ng last quarter. We have JO1 Freddy Bochal. Hi Fred, best CRS namin, nanonood po. And from the command group, kasama natin si Rai Rai. Hi Rai. Hello. And we also have it's Sir Tyron Hill Bautista nanonood din po. Ayan, nabubulol na si Ruthie. Okay, so moving forward with our program, di ba sabi ko nga, tatanungin ko itong mga kasamahan natin dito sa studio, exactly why Philippine Coast Guard yung pinili nila. Sa dami-dami ng uniform service na pwedeng mapagpilian, bakit Philippine Coast Guard yung pinili nyo? Okay, so Sir Anton, can you answer the question? Sa akin, ma'am, ang reason ko is halos same lang rin po kay fellow Coast Guardian ko po na si Lieutenant General Grade 6. Family rin po kami ng military, ma'am. Okay. So si father ko and mother ko po is from Philippine Army rin po. Si retired Brigadier General Anton Abrina and retired Colonel medical doctor po. Wow. Ng Philippine Army. Si mother ko, Maria San Abrina. Hello po. And ayun po, bali sa akin naman po kasi is nag-graduate man po ako sa Marine Engineering sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. So supposed to be isa po akong seaman. And nung graduate po ako, bali dun po nag-ano po yung pandemic. So medyo nahirapan po tayong sumakay naman. And dun na lumabas na yung opportunity ng Philippine Coast Guard. So nakita ko na rin na ito na yung opportunity ko para makapag-serve din sa ating bansa. And inline din po kasi ito sa aking course. Kaya nakita ko na ito na yung pintuan na opportunity na aking kukunin. So yun po ang storya ng Why you chose the Philippine Coast Guard. Okay. Sir, if you don't mind me asking, are you married, sir? Yes po, happily married. Okay. Would you recommend the Philippine Coast Guard to your children? Yes, ma'am. I will happily recommend. So, ito kasing Philippine Coast Guard sa ating mga tagapanood is a very noble job po. So, hindi lang po siya, yun nga, hindi lang siya law enforcement. Marami pa po siyang ibang functions. Tulad nga po sa amin na yun nga, Marine Environmental Protection na nakikipag-coordinate sa ating mga ibang government agencies tulad ni DNR and FAR sa pag-maintain ng ating mga marine ecosystems. So, and you are also about saving lives, Yes, 'di ba? ma'am. Kasi kasama kayo lagi sa search and rescue operations, 'di yes ba? po. Yun po, isa pa po yun. So, yun po. Okay. Ayan, thank you for sharing your perspective. Okay, ikaw naman sir, tatanungin ko si Sir Dom, bakit po Coast Guard yung pinili mong pasukin na serbisyo? Yun po, ma'am. Yung reason ko din po, ma'am, is not the same sa kanya. Ay, salamat. So, Okay. ang reason ko po, ma'am, is I think somehow parang it yung calling mo, ma'am. Kasi before, ma'am, I was practicing ma'am, as an engineer, mechanical engineer. So that time You're a mechanical engineer. You passed the board. So you're basically engineer malolot. Okay, bakit? Why the Coast Guard? So yun, ma'am, ang feeling ko that time is yes, okay naman as an engineer, pero parang may kulang sa akin ba. So parang may iba akong hinahanap na siguro yun nga, ma'am, sabi ko calling. Nanonood si Ossie sa labas. And then, At nahanap mo siya sa Coast Guard. Hala, uy. Pagdating na mo, bakit si Coast Guard? So,
Siguro, ma'am, kasi for example, dati ma'am, may mga kaibigan ko nag-invite sa akin, introduce na mag-apply or para maka-join ng ibang agencies. I tried pero hindi nagpurso, and dito kay Coast Guard nung ako na mismo ang talaga yung sariling desisyon ko, which dito yung nagpurso agad doon. So I believe na dito talaga yung calling ko, ma'am, sa Coast Guard. Okay. All right. Sir Dom, how long have you been in the service? Running 6 years, ma'am. So 6 years ka na. 6 years in the service. Having been in the service for like 6 years, ano sa tingin mo yung biggest challenge na naharap ka bilang isang Philippine Coast Guard? Wala to sa script. Yes. I think, ma'am, pag naman talaga, ma'am, pag law enforcer ka, tapos nasa military, tapos ang pinaka mabigat always is yung, ma'am, is yung pagdidesisyon, ma'am. Kasi kunting mali lang ng desisyon mo, maaaring mailagay sa panganib ng yung buhay ng kasamahan mo or buhay ng ibang tao, hindi lang yung sa'yo, ma'am. So pati sa organization din mo. So parang yun yung palaging everyday na nagiging challenge para sa amin, is yung kailan when to say no, when to say yes during decision making, ma'am. Okay. Ayan, that's very well said. Actually, in fact, our life is basically all about the decisions that we actually make, 'di ba? So, galingan natin sa pagdedesisyon natin. Sabi ni Sir, learn when to say yes and learn when to say no. Sir, tandaan mo, sinabi mo yan, sir, ha? Mamaya may tatanong ako sa iyo. Hello? Okay. So, my next question is for Lieutenant Junior Grade Anton, our birthday celebration. Pero tapos na yung birthday niya pala, April 20? Tama? April 20? Okay. Ayan. Okay. Birthday mo pa ngayon. Okay. Sir, ikaw, sir, kung biggest challenge yung natanong ko kay Sir Dom, ano naman po sa iyo ang pinakamagandang experience mo dito sa Coast Guard so far? By the way, ikailang taon mo na rin po ba dito, sir? Running 6 years din. 6 years din. Are you guys classmates? Everyone, yan po, kaming dalawa po. Classmates po kayong dalawa. Pa si Sir Stevenson, ilang taon? Sa service, ma'am? Opo. 6 years na rin. 6 years din. Huwag niyo akong tanongin kung ilang taon ako sa service. Okay. Ayan. So, sa 6 years mo, bilang miyembro ng HANI ng Philippine Coast Guard, ano yung best experience mo? For me, ang best experience ko, siguro, same lang rin dun sa na tanong mo kanina, is yung biggest challenge ko rin, ma'am, na naranasan na yung okay. nag-deploy ako sa, ma'am, sa Mindoro oil spill na Princess Empress po, ma'am. Bali, Where is that? Sa Oriental Mindoro po, ma'am. Okay. So, yun nga po, bali, Yeah, I have heard of that. OIC, ng shoreline cleanup team po doon sa Pola, Oriental Mindoro. So, yun po, bali, andun na po lahat ng challenges, and after po ng lahat ng challenges na yun, na lahat ng hardships, lahat ng naging experiences ko po, ma'am, hindi na po maalis sa akin ang knowledge na nagain ko po doon, ma'am, sa incident po na yun, ma'am. So, yan, bali yun po ang aking greatest experience rin po, ma'am. Oh, I like that outlook in life, no? 'Di ba, Sir Dong, you would agree kasi if we look at an experience as a challenge and we look at it as a positive thing as well, parang mas malaki pa yung itutulong nito sa iyo, 'di ba? You don't look a problem like it's actually a problem. No, you look at it as like a muscle to your being na magpapalakas sa iyo. Diba? Feeling mo, Miss Universe na yung tanungan dito. Okay. Natanong, just out of curiosity, no? Sa isang huge oil spill, how, kasama na rin yun sa trabaho natin yung pag-control, nung pag-spread ng oil spill. Tama ba? Okay. So, that's very challenging. How do we do that? How do we actually control na mag-spread pa yung oil spill? Doon po, ma'am, bali sa ating if sa vessel po, ma'am, yan nga po ang pinakauna nating mission po na is ma-contain natin ang source ng spill po, ma'am, which is yung vessel.
So magpapadala po tayo ng marple vessel po natin doon from Philippine Coast Guard or sa ating mga hired na mga stakeholders. And papaligiran po natin yun ng ng spill boom, oil spill boom. And if na-contain na natin, that's when doon na natin i-kakandak yung collection ng ating mga oil waste, ma'am. Where do you put all the oil? Doon po, ma'am, is Sa mga drum? na po natin, yes, ma'am, ginamit po, ma'am. Tapos saan natin yun dadalhin? Dadalhin po siya, ma'am, sa mga reception facilities po natin, ma'am. What do we do at reception facilities? Ang- Do we recycle them? Yes, ma'am. Mhm. Ano po natin para refine po ulit yung ano natin. Okay. Kaya lang sa oil spill kasi no, ang talagang kalaban niyan talaga is yung marine life. I mean, like immediately ang talagang affected dyan is the marine life. Okay, so dapat agad-agad ma-actionan nyo because the longer the oil stays in the water, the longer na maapektuhan yung ating marine life. Diba? If you don't mind me asking, how long were you able to solve that problem nung that challenging time of your life? Po ng, pagka-deploy po namin doon since February 2023, I think. Umabot po ng 8 months. 8 months before na announce na completely acceptably clean na po ang ating shorelines and wala na pong oil na lumalabas sa ating pong source, which is si MV Princess Empress. Okay, that's really, really very challenging kasi compared sa paglinis ng basura sa land, iba rin yung pagano kasi water yun mabilis mag-spread, Yes. 'di ba? Okay, so thank you for sharing that wala yun sa script. Okay. My question now goes back to Lieutenant Junior Grade Stevenson S. Sison. You know what? I met him in 2023, right? Yes, ma'am. Nagkakilala kami ni Sir Stevenson. Hindi ka pa nun junior officer, no? Hindi Yes, pa? ma'am. Ensign, ma'am. Hindi Ensign pa, di ba, pa. Ensign? At that time, there was parang coastal cleanup na competition, yung DPWH, hello Ma'am Doris, kung saan, parang yung agencies, they have to compete kung saan yung pinakamalinis na area, tapos may pa-best practice. Nanalo kami. Number 2 lang. Nanalo ba kayo? Hindi. Pero kami, tawag niyan, very kami noon, very competitive talagang. We put our heart into it. Pumunta pa nga kami ni Sir Stevenson doon sa area para mag-site inspection. Yes, ma'am. Well, anyways, going back, at saka ito pa, share ko rin po sabi ko nga 2023 ang Sir Compogi, Philippine Coast Guard yan, si Sir Stevenson. Kaya, that batch, very, very close talaga ako sa kanila. Alright, so, at that time, I'm just trying to show the transition, no? From being a non-commissioned officer, bilang isang ensign, into becoming a junior officer. So, I'm sure there is distinct na difference, pagkakaiba, no, sa buhay nyo bilang isang officer tsaka dun sa hindi. So, kumusta naman? How is it like? Ikaw muna, sir, no? How is it like being a junior officer? What is a typical day para sa isang Lieutenant Junior Grade Stevenson Sison? So, ayun, ma'am, no? So, bilang junior officer ng Philippine Coast Guard, magkahalo kasi yung yung feelings, emotions sa araw-araw naming typical na buhay, no? At yung ginagampanan namin bilang isang Coast Guard dyan, lalo na dito sa Bicol region, no? Sa Bicolandia, no? So halo-halo kasi yung ginagampanan namin sa bawat isa, lalo't magkakaiba kami ng mga tasking pati ng mga compliance, lalo na sa field operations, ma'am, sa mga administrative work and public service, no? So sa umaga, pag nagkakaroon kami ng mga engagement sa mga LGUs, magkakaroon kami doon ng mga pinapatin kami doon or ini-invite kami ng regular session. And then afternoon, magkakanda kami ng after activity report sa hapon. Then sa afternoon, documentations. Then gagawa ka ng report bago matapos ang opisina. Pero pagdating sa gabi, hindi pa doon natatapos ang isang buhay ng junior officer, no? Sa gabi, meron kaming tinatawag dyan na
junior officer of the day or command duty officer. So habang gising ka, yung iba tulog na. So ikaw ang sasagot at tatawag at makikipag-usap sa mga emergency calls na makukuha mo sa mga marina shores natin, areas, no? So doon sa mga oras at araw na yan, very crucial. So all throughout for within the 24 days, so nakadedicate talaga yung buhay namin, no? Para sa mga kababayan natin sa Bicol, no. So ayun, pagdating naman siguro sa mga engagement namin, no, i-share ko na lang din na yung isa sa mga pinaka-highlights ng PCG, yung eye care natin. Sir, no, sa pangunguna ng aming commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie L. Gaban, sir, magandang hapon po. So yung eye care kasi natin stands for Intensified Community Awareness, Response and enforcement, no. So naka-focus ito sa trainings ng maritime safety, security, pati sa community partnership. So isa sa mga implementation namin dito is yung pinakamahalaga, yung ating safety, yung see something and say something. See something. See something, SEE, see something and say something. Para sa safer seas. So ini-encourage namin yung publiko, no, na mag-report pag dating sa maritime safety. So kapag may nakita kayo, for example, overloaded yung barko, kulang na mga safety equipment, i-report nyo. Pwede nyong i-scan yung local QR code namin or pwede kayo mag-visit sa PCG eTip website namin para i-report to. So intensified training para sa mga... actually, kinakandak na namin to across the country. Luzon, Visayas, Mindanao, ma'am. So ang isa din sa mga lead namin nito na nag-launch nito si Admiral Gaban nga, sir. Maraming salamat din po. So mas na-intensify namin yung community partnership and engagement namin. Okay. So ayun, ma'am. Thank you, ma'am. Ayan. All right. So if you're actually gonna take a peek of the life of these 3 junior officers, I think we're going beyond the hours na talaga. But babalikan pa rin po natin sila. We are going to take another short break. Huwag po kayong aalis. Babalik po kami. DWIZ time. It is now 3:45. This time check is brought to you by Honorable Noel E. Rizal and the Provincial Government of Albay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Inyo nang maririnig ang programang magtatanggol sa mga inaapi, magbubunyag ng katiwalian na nangyayari sa ating bayan. Tumuto at makinig dito sa 92.3 DWIC-FM. Rabas kung Rabas. Sabayan din mapapanood sa UTV, RBN News Television at Golden Boy. Aksyon agad Facebook page. Makakasama si Golden Boy, Adrian Luterte. Rabas kung Rabas. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos. Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Villar! Now na! Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Paghanda ang kinabukasan mo kasama ang Fortune Life. Fortune Life. Mag
plano para sa inyong kinabukasan. Bisitahin ang Fortune Life at www.fortunelife.com. Siguraduhin i-like at i-follow ang kanilang social media accounts. I-search lang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow today. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Okay, nababalik po si SJO1 Ruth M. Castor para sa BGM Matters and the Community dito sa 92.3 News FM South Luzon. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Time check is over to 3:49. Bago pa tayo kulangin sa oras, gusto ko pong pag-usapan ngayon just a little bit of the recruitment ng ating mga individual, lalo na sa ating mga individual na gustong maging kasama sa hanay ng Philippine Coast Guard. Unang tanong, kailangan ba talaga marunong kang lumangoy? Hindi naman, ma'am. Okay. Oo, hindi naman. Okay, so ano talaga yung requirements? Okay, just a very briefly, ano yung mga requirements para maging isang Philippine Coast Guard? Kung sa ating requirements, no, sa mga gustong mag-apply or pumasok sa aming hanay, meron tayong dalawang kino-consider, lalo na kung ang ina-applyan mo ay officer. So general line officer and technical line officer, no. Nakabase kasi ito sa mga tungkulin or pagsasanay or sa magiging contribution mo or specialization mo sa loob ng organisasyon, no. For example, sa general line officer, no, more on command operations and field operations. Pagdating naman sa technical line officer, ito yung ating mga pari, doktor, pati mga attorney, no, technical line officers natin yan. So pagdating naman sa age, 18 to 28 po, ma'am. Oh, 18 Para to sa mga, 28. opo, sa ating height, sa male is 5'4", and sa female naman is 5'2", no? Same lang din naman, natural born Filipino citizen, good moral character. And sa mga sa officers natin, at least PRC holder, tinatanggap din natin yung may marina license, PRC license, pati pilot license, no, issued by CAAP, no. Sa enlistment naman, lahat ina-encourage sa mga K-12 graduates, and at least may 72 units. Okay, Yun po, 72 yun po, units. ma'am. So 18 to 28 years old din po ang yung inaano natin doon, ma'am. Iyan na din ba? And most preferably single. Yes, ma'am. Alright, okay. So thank you for sharing this. Mga gusto po na maging parating ng Philippine Coast Guard, yun po yung mga requirements. And if you want to know more, check out their Facebook page, Yes, Sir Stevenson. Yes, i-follow na lang natin din, no, and i-like yung Facebook page namin na Coast Guard District Bicol. For more updates and sa mga latest updates na pwede nyong makita and ma-follow na ibang page namin. Lalo na sa HRMU para sa recruitment namin. Ayun. HRMU Bicol po. So, i-follow nyo po yung kanilang Facebook page. Sana all pina-follow. Okay, I have a question for Sir Dom. Okay, it's 3:52, may oras pa tayo. Sir Dom, doon ka sa screen. Okay, I think you've known about this already. No, boy, Abunda does this all the time. It's like a fast talk something. I'm going to ask you a question. You have to give me a very, very quick answer. Okay, you ready? Are you ready, Sir Dom? Okay, sili ice cream or pinangat? Sili ice cream. Legazpi Boulevard or Misibis Bay? Legazpi Boulevard. Yes, Cagsawa Ruins or Sumlang Lake? Cagsawa Ruins or Sumlang Lake? Oh, you've never been there. Have you been there? Pipiliin ko yung ruins. Ha? Okay. Anong gusto mo, kape or tsaa? Kape. Mataba o payat? Sakto lang. Ba't kayo tumawa rin si Coach? Ayoko na kay Sir Dom. Okay, eto, seryoso. Your greatest fear? Wala siyang Hindi kinakatakutan. makatulong, hindi makapag-provide. Yan. Hindi makapag? Hindi makatulong, hindi makapag-provide. Hindi makapagtulong. Ay, okay, sige. Thank you, sir. Thank you for answering those questions. Kala mo, sunod po, si Sir Anton. Okay, Sir Anton, you ready? Yes, ma'am. Okay, may oras pa tayo. Okay, Sir Anton. Morning patrol or night watch? Morning patrol, ma'am. You're a morning person. Sa work, ma'am.
Okay. Strict discipline or moral ng tao? Moral, ma'am. Life jacket or life ring? Life ring. Ano yung life ring? But anyways, white, okay, salbabida, okay, the white ship or gray ship? White sheep, ma'am. Ayan, okay. So, anong gusto mo, mild or extra spicy? Mild, ma'am. Okay. So, the best part of being a Coast Guard? The best part of being Coast Guard is helping our community, ma'am. Yun yung natin, ma'am. Best part. Ayan. Okay, so Sir Stevenson gets the last part. Okay, Sir Stevenson, you ready? Yes, ma'am. Okay, book or movie? Movie, ma'am. Uniform or casual? Uniform. Plan ahead or just do whatever? Biglaan. Ay, gusto ko Biglaan. bigla. Leadership or service? Service. Ayan. First to the Filipino people. Okay, lights on, lights out. Lights on, lights on. Oh, okay. Lights on. Mensahe mo para sa mga Bicolanong kabataan. So ayun no. Maraming salamat. Unang-una gusto ko magpasalamat no sa pagkakataong ito. Ang mensahe ko lang para sa mga Bicolandia and sa lahat ng Bicolano at Bicolana no. Huwag kayong mag-alala dahil paragi kaming 24 hours on call para tumulong sa inyo. And mas pinaiigting pa namin yung community partnership and community engagement namin no, para mas mapalawig yung serbisyo namin, mas maihatid and mapalapit namin yung Coast Guard service sa inyong lahat. So maraming salamat din sa aming District Commander na si Commodore Ivan E. Roldan, pati sa inyo po sa Ma'am Roots, pati sa BGMP Region Office 5, sa inyo pong Regional Director, kay Regional Director po si Ma'am Rocamora, maraming salamat din po. And sa aking mga sirs na nakasama ko, maraming salamat din sa inyo, sir. Thank you po sa lahat, pati sa 92.3, maraming salamat po. Okay, thank you, Sir Stevenson. We still have just a few more minutes to spare. We also want to say your words to the community. Lieutenant Junior Grade Anton H. Abrina. Sir, mensahe mo sa community. Okay, sa lahat po, bali, from the Marine Environmental Protection Enforcement and Response Group Bicol. So, gusto ko lang magsabi na let's all help or mag-ambag po tayo lahat sa ating marine environment para sa ating mga future generations. Matuto po tayong mag-segregate ng ating mga basura and magtapon po tayo sa tamang lugar. Sa tamang lugar. Yan lang po. Thank you po. Very well said. Protect the marine life, mag-segregate ng inyong basura. Now, let's listen to his parting words, Lieutenant Junior Grade Charles Dominic Malolot. Sir, Engineer Malolot, sir. Okay. Yes, ma'am. Message ko lang po sa ating mga kababayan na anytime po umulan man or umaraw sa dagat man or sa baybayin, nandito po palagi ang Coast Guard para sa inyo. So you can We can call you. Yeah, you can we have call us your anytime. number? Pwede po kaming puntahan anytime po. Okay. And also, let us comply po everyone kung ano po yung kailangan natin comply para sa maritime safety and security and environmental protection po for the service po and safety of life at sea. Ayan. Okay, very well said, Sir Dom. Follow the rules, follow the marine rules para po meron pa tayong for clean seas and future for our children and children's children. Okay, so maraming salamat sa inyong tatlo for joining me for the past 1 hour. It's such an amazing time spending this with you. Nag-enjoy talaga ako. Sayang, hindi ko makasama si JO1 Nelson Palermo Osyal dito. Mas masaya siguro, mas magulo. But Ozzy is just right there. I-shoutout ko rin po syempre JO1 Denise June Esta Perla. Nandyan din po our Miss BJMP 2024. Nandyan po siya. Hello. Okay, so before we end this program, okay, lahat po kayo, bibigyan ko nito. Okay, we're going to give this chocolate crinkles. Gawa po ito sa Legazpi City Jail. Hindi ko na sabihin kung magkano to. Okay, so thank you for all of you. You guys are amazing. Thank you for joining me today. Bigyan ko kayo nito. And of course, a certificate of commendation from our regional director. Thank you all very much for joining. Time check is already 3:58 in the afternoon. Bago po kami magpaalam, announce lang po namin ulit, no? Kung gusto nyo pong bumili ng mga produkto for souvenirs, sweet treats like this. Meron din po kami sa Tabaco, yung Bread of Love Bake Shop. You guys are going to enjoy the Choco Rebel bars, their bento cakes. Check out their products.
Kasi ang pagbili ninyo ng mga produkto ng mga persons deprived of liberty will go such a long, long way. Ang pagbili ng kanilang mga produkto ay katuparan ng kanilang mga pangarap. Ako po ay magpapaalam na. This has been your host, SJO1, Ruth M. Castor. Like I always say, it's a beautiful day to change lives and build a safer nation. Goodbye, everyone. Fast track ng HIM kasi hindi ka member. Fast track ng Inyong napakinggan ang DWIZ Bantay Bayan. Gagapay sa serbisyo, katuwang ng sambayanan. Samahan kami Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa 92.3 D.